So hello everyone and welcome back dito sa ating Kantar PH. Ayan, so again guys, ang yung link po natin is i-message ko po sa inyo pag once na nag-contact po kayo dito sa akin sa Facebook. So ang maiwan ko lang sa description box po natin guys is yung ating Kantar PH po. So dito na part is na done po natin dito yung task natin, So wala na po tayong task as of today kasi natapos na po natin yung task natin kanina. So dito na part is ipapakita ko naman dito sa inyo ang pag-pull out natin ng 70 pesos natin. So withdraw po tayo today. Then click po natin yung 70, click po natin dito yung GCash natin, then click po natin dito yung confirm, add po natin dito yung withdrawal password natin. So ayan, success na po yung ating transaction, So we have 20 pesos dito sa ating account. Then yung actual arrival po ng withdrawal natin mamaya is 63 pesos. So yung handling fee po niya dito is 7 pesos. So again, pag once na application po yung ating withdrawal, so maybe bukas po siya darating sa ating account. Ayan, so dito na part, titingnan po natin dito always kung may pumasok na team sa ating reports, So ang gawin po natin dito is always check our team. For example dito sa member natin, then pindutin nyo po dito yung team reports. Ayan, kung makikita nyo meron po tayo dito yung team size ng isa, then yung new team natin meron po tayo dito yung 3. Okay, so para ma-double check yan from October nyo, then search nyo po dito lahat, para makita nyo po yung total invite nyo dito. So meron po tayo ditong 39 na nag-register dito sa account natin sa Kantar PH. So yan po yung mga nag-register, then ang mga nag-recharge po is isa lang out of 39. So according doon sa update ng Kantar natin, so kailangan po talaga na hindi po dito i-appear ang link ng Kantar natin, So mas mainam po na tawag dito na i-message nyo ako guys pag once na interesado po kayo dito sa Kantar natin. Pag once na interesado po kayo, i-message po ako dito sa ating link sa Facebook po natin, dyan po sa description box ng video natin. So again, yung total withdrawal po natin dito, kung makikita nyo, silipin po natin. So sa withdraw natin, meron po tayo dito, ayan po yung withdrawal natin, So 70, bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So meron po tayong 8 withdrawal po times 70. Okay, then i-plus po natin doon yung dalawang 300 na 600. So parang bawi na po tayo dito sa capital natin guys, Then ang handling fee po niya is, tingnan natin kung magkano yung handling fee niya, So 63. Tingnan natin dito, 70 times 3% or 10%. So ibig sabihin 10% po dito yung ating tawag kanina, yung ating withdrawal fee, kasi 7 po yung handling fee dito sa 70. Okay, so dito na part, try natin dito yung 560 natin plus 600 natin. So meron po tayo dito 1,160. Then i-plus po na, i-multiply po natin siya ng 10% kung magkano yung bawas niya. So ang total bawas po doon sa pera natin, is 116. Then i-minus natin dito sa ating na withdraw na 1,160. So yung total net income natin is 1,044. So hindi pa po tayo naka-ROI dito guys, sa Kantar. So maybe mga 4 days na lang ROI na po tayo dito sa Kantar sa ating investment na 1 to. So ganyan kalupit yung Kantar guys, kasi 1 year po yung ating investment na 1 to. So ganon kaganda yung Kantar natin. So again, kung may mga tawag dito, kung may mga gusto kayong itanong dito guys sa Kantar natin, nandito po yung group natin, and of course andyan po yung Facebook ko sa description box para ma-message nyo ako dito pag once na interesado po kayo sa Kantar. So, yun na muna guys, and happy earnings everyone.